do what thou wouldst do. Breath on me, breath of God, until my heart is pure, until with thee I will one will to do and to endure. Breath on me, breath of God, till I am wholly thine, till all this earthly part of me glows with thy fire divine. Breath on me, breath of God, so shall I never die, but live with thee the perfect life of thine eternity. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Kayo po'y magsiupo para po sa ating mga mahalagang pahayag. Mga kapatid, tayo po'y nakikisa sa sambahayan po ng mga Jose. At kahapon po ay inihatid na sa kanyang huling hantungan ang ang lola, Felicidad Cruz Jose. Panalangin po natin sandali ang kanyang sambahayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo sa diwa ng panalangin. Amin pong inilalapit ang sambahayan ng mga Cruz at Jose dahil alam po namin na sa inyo ng piling ang nanaedad, ang lola edad. Kaya dahil dito, ang mga nalulungkot na puso sa sambahayan po nila ay amin pong dinadalangin nawa ang inyong kaaliwan, ang inyong banal na espiritu ang siyang sumakop sa kanilang buong sambahayan. At, O Lord, malampasan po nila ang ganong sitwasyon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang pagsamba po, mga kapatid, sa ating lahat. Yan. Sa ating pong mga pahayag, yung pong ating mga gawain, katulad po ng ating evangelism explosion, nakatutuwa at nakagagalak sapagkat ito pong ating evangelism explosion ay isang pagsasanay sa lahat po ng mga sumasali po dito para maghatid po ng mabuting balita ng pag-ibig sa lahat po ng tao. At yung ating Monday night, every Monday night po, meron po tayong mission edition. Sinasanay po natin ang ating mga kapatid from mission areas. At gayon din po, pag Friday, yung naman pong 30 plus na young people, tsaka po yung ating mga kasama na may edad ay talagang nagsasanay din po. At kanina ay namasdan ko po ang ating mga kabataan. Mayroon pong 5 mga kabataan from, hindi ko alam kung Teresa or some other parts of Taytay, ay talagang tumanggap po sa Panginoon. Binantayan ko po sila at na-witness ko po, nasaksihan ko po. Ang ating mga kabataan na nagsasanay sa II, talagang very decisive, maalam po ang kanilang mga puso sa pagdadala po ng mabuting balita po sa tao. Pwede bang palapakan po natin ang Panginoon? Amen. At dalangin natin na magtuloy-tuloy po ang pagsasanay nito sapagkat nais po ng Panginoon yung ating pong team, Make Disciples of Jesus Christ to transform the world. Gayun din po ang ating mga pahayag, ang ating mga kababaihan. Pwede siguro nating hilingin ang ating tagapanguna, Ating Mary Defenso, para sa pahayag po ng ating mga kababaihan. Salamat po, Pastor. At nais po namin ipahayag sa ating kalagitnaan na ang mga kababaihan po ng Taytay United Methodist Church, 40 above, are members of Women's Society of Christian Service. Kung kaya't ang bawat isa po ay hinihilingan po namin
na kung po pwede po ay magbigay po tayo ng ating membership fee na 50 pesos mula sa ating mga puso. At ito naman po, alam po ito ng Tia Penny dahil siya po ay naging officer ng kababaihan ng Rizal District, maging ng PACE. Ang bahagi po nito ay mapupunta po sa Rizal District, sa RPACE, at ito po ang ginagamit po ng mga opisyales upang matugunan po ang mga plans and programs na nakalatag. At ito rin pong pondong ito ang ginagamit upang makapag-outreach po. Kaya napakalaking bagay po na kung tayo po ay makatutugon sa pagbibigay po ng 50 pesos membership fee. At sa 5:30 po, pwede po nating i-approach si Ate Linda Leongson. Sa 8 o'clock naman po si Ate Tess Araulio at si Ate Flor Suliman. Sa 10 o'clock po si Ate Marita at si Ate Vivian Yupanco. At sa 5 o'clock naman po sa Vesper ay si Ate Josie Paz, si Ate Dory at si Ate Julie Eugenio. At malugod po namin pinapalita sa inyo ng ating pong bagong treasurer ng kababaihan ay si Ate Julie Eugenio. Narito po siya. Pwede po ba siyang tumayo upang siya po ay makilala? Ayan po si Ate Julie. Isa po siyang masipag na manggagawa ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Salamat po, Pastor. Salamat din po. Yung ating pong prayer meeting, mga kapatid, patuloy nating daluhan. At ang ating pong tagapagsalita ay ang Ate Penny Bunyi sa Miyerkules. Purihin po ang Panginoon. Ayan po. At tayo po nagpapasalamat sa dalawang pamilya po na nag-donate po ng bagong aircon para po sa ating mga Sunday school rooms. Ang Attorney John Andrew de Guzman, tsaka po ang sambahayan ni na Osias Pascual. Purihin po ang Panginoon. Ang council meeting po ay mayroon pong mahalagang pagpupulong sa Sabadong darating. Kaya tinatawagan po ng pansin ang lahat po ng bumubuo, miyembro po ng Church Council. Sabado po, alas 10 po ng umaga dito po sa bayan. Atin na pong batiin ang lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Ngayong araw na ito ay kaarawan po ni na Virginia Espina, Araceli Capistrano Jr., Jerry Edles, Marita Gutierrez, Amos Peregrina, Maki Harold Loyola, Reynalyn Alcantara. Sa araw ng bukas, birthday po ni Nel Habacon, Maria Lolita Uy, Pritzi Abarameda. Yan ang ating one of the choir members. Oh, lalong bumabata ang ating Pritzi. Kuya Mab Suliman, Christopher Caris, Charles Esguera, Ana Lisette Bianan, Moriel Ramos, Henrik Calix Talag, Joyce Maricruz, Eugene Campo. Sa July 24, Benito San Victores Jr., Serviliano Cruz Jr., Cristina Esguera, John Lester Cruz, Joel Garbin, Alexandra Remonde. Sa July 25, June De Leon, Giancarlo Dolores, Alan Velasquez, Julian Campo, Debbie Paghiligan. Sa July 26, Eric Christian Mariano, Jinel Luis Salazar, Jaime Isorena, Ana Crisostomo, yan, Norma Carolino, John Marty Cruz, Ryan Plony Acorda, Rustum Asahar. Sa July 27, Elsie Sigin, Lilia Galbante, Christopher Neil Bunyi, Francis Inigo Santos, Travis Caleb Gonzaga. July 28, Ion Eli de Borja at Jaira Joy Campo. Sa mga nagdiriwang po ng kanilang wedding anniversary, ngayong araw na ito, Homer and Marita Gutierrez. Sa 24, Manuel Nove and Gay Fausto Jr., Roland and Bing Burgos. Sa July 26, Reynaldo and Opelia Ocampo. Sa 27, Dolorfino and Amelia Cruz.
Rowichi and Ginger Dissons. At sa 28, Mandy and Rory Orlanda. At Eliezer and Mary Shine Alcantara. Mga kapatid, tumayo po tayong lahat. Awitan natin sila ng Make Them a Blessing. Hali po kayo at aming kayo pagpe-pray. Out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is ripe, making the sorrowing glad. Make them a blessing, make them a blessing out of their lives. May Jesus shine. Make them a blessing, O Savior, we pray. Make them a blessing to someone each day. Amang Diyos, napakabuti po ninyo, sapagkat ang buhay na inyong ipinagkaloob sa kanila ay isang regalo. Kamangha-mangha ang buhay na iyong kaloob, sapagkat nakikita po namin sa kanila ang inyong larawan, ang inyong wangis. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy mo po silang gagabayan, iingatan sa lahat ng kanilang iisipin, sa lahat ng kanilang mga gagawin. At anuman po ang kanilang mga panalangin, mga kahilingan, Panginoon, tulungan mo po sila, gabayan niyo po sila. At marating nila, O Diyos, yung mga pangako po ninyo, nang sa gayon ng buhay na inyo pinagkaloob sa kanila, ay mapuno ng mga kagalakan, kasiyasiyang buhay, at iba yung tagumpay. At Panginoon, sa kanilang mga paglilingkod, sa kanilang pananampalataya, patuloy mo pong ipagkaloob ang liwanag ng inyong salita. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy birthday po. At ano po to? May birthday? May birthday. Wini-welcome po natin si Cheche Pasyon. Nandiyan po siya, Cheche. Ayun, hello. Welcome to Taytay United Methodist Church. Thank you. Tinatawagan po ang mga ushers.
Tayo po'y magpasalamat, tayo po'y manalangin. Panginoon, narito po ang mga kaloob ng inyong mga anak. Pagtugon, pasasalamat dahil sa inyong kabutihan at pakikisa po para po sa patuloy na paggawain ng inyong iglesia. At inyo pong ibalik sa inyong mga anak ang mga pagpapalang ito sa magitan ng kagalakan po sa kanilang mga puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan po sa Lumang Tipan, sa aklat na Ikalawang Samuel, Kabanata 7, 1-14a. At ganito po ang sinasabi: Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ni Yahweh, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, nakikita mong nakatira ako sa tahanang Sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang. Sumagot si Nathan, isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat si Yahweh ay sumasa iyo. Ngunit nang gabing iyo'y sinabi ni Yahweh kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon, tolda pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sino mang hukom tungkol sa tahanang Sedro na dapat kong tirahan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ni Yahweh. Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa amandako at lahat mong kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat na maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala pa sa iyo. Bukod dito, ako si Yahweh ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Pagpalain ang salita ng Diyos. Ang ikalawang pagbasa ng ating aralin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanong nagkakatipon sa Iglesia ng Epeso, Kabanatang 2, mga talatang 11 hanggang 22. Kaya't alalahanin ninyo ang inyong dating kalagayan. Kayo'y ipinanganak ng mga hentil at tinatawag na dituli ng mga Hudyo. Alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo
ay nailapit sa magitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa magitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghiwalay sa atin. Pinawalambisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa magitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan. Kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa isang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga Hentil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo kapwa makalalapit sa Ama sa magitan ng Espiritu. Sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Kayo itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa magitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa magitan ng Espiritu. Magsitindig ang lahat bilang paggalang sa pagbasa ng Ebanghelyo. Buksan natin sa aklat ni San Marcos, Kabanatang 6, talatang 30 hanggang 34, at lilipat tayo sa talatang 53 at magwawakas sa talatang 56. Marcos 6, 30 hanggang 34, 53 hanggang 56. Babasahin po natin ito ng sagutan. Bumalik kay Jesus sa mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pa't hindi pa makuhang kumain at ni Jesus na kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng... Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit marami nakakita sa kanilang pag-alis at nakilan sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao ay patakbong tumungo sa dakong pupuntahan nila at nauna pa dumating noon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Tumawid sila ng lawa at pagdating sa Nazareth ay sinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao. Kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid at ang mga may sakit nakaratay na sa higaan at dinala nila kay Jesus saan man nila mabalita ang naroon siya. Tayo pong lahat at saan man siya dumating, maging sa nayon, lunsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me, Spirit of the living God,
Magandang gabi po sa inyong lahat. Bago po ako magsimula, nais ko muna pong ipaalam sa inyo, ipabatid na ang ating mahal na pastor, Alan Asuncion, ay mayroon po siyang, naimbitahan po siya for speaking engagement, preaching. Ano naman speaking? No? Preaching engagement. Preaching engagement po, Quezon City po. At saka si Pastora Analisa Cabangan din po, ay may dinalawan po siya, inimbitahan po siya para mag-speak din po sa isang birthday. So baka po kasi magtaka kayo, dalawa lang po yung gwapo na nandito ngayon. Anyway, good evening! Magandang gabi po! Ayan, bago po tayo magsimula, ako po ay inyong samahan sa isang panalangin. Panginoong Diyos, sa aming Ama, maraming pong salamat, dear Father, for this evening that you have enjoined every one of us, Father, to be able to reveal to us what are the things that we need to do these coming weeks, these coming days of our lives, and what is to be thankful, Father, for everything that we had gone through in our lives. To you, Father, please cover me with your most precious blood of Jesus and embrace me, that it's not me that they will see, it's your glory that will manifest in each and one of us. In the mighty name of Jesus, Amen. Mga kapatid, bago po ako magsimula, nais ko muna ding basahin yung pong nasa ating clarion call. Kung may mga clarion call kayo, maganda pong gamitin yan sa ating pong SMAP, mga kapatid, SLAPs, specs, mga iba-ibang uri ng ating pagkakaroon ng quiet time. Or kung tawagin ng iba, devotion time. O kung tawagin ng iba, discipling time kay God. Mga kapatid, ito ang nakasulat dito sa salita mula sa iyong pastol. Isang katotohanan na sa pang-araw-araw na pamumuhay, kasama ang Diyos, nakakasalubong natin ang marami at iba't ibang balakid at harang na iba't iba ang uri, itsura at mukha upang tayo ay iligaw ng dyablo, upang tayo iligaw ng mga sitwasyon na ito patungo sa ating landas na maranasan ng Panginoon. Subalit sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa mga turo, the teachings, aral, laws, kautusan, at mga pangako ng Diyos, tayo mga kapatid ay nananatili tayo sa pag-ibig ng Panginoon. At bawat araw na dumaratal, nararanasan natin siya. Sa pagpapagal na ito at ang kanyang mga probisyon at mga himala, miracles and provisions, ay ating hindi lamang nakikita. It is in us. We see it, experience it. Kaya mga kapatid, tayo UMC, tayo po ay maging isang matinding saksi. Let's be an extreme witness of all the love that God has given us. And so, ano yung sabihin nito mga kapatid? Ang dami nating ginagawa sa ating buhay. Nang nagdaang 2 araw, umulan, nagbaha. Napapahinto tayo humakbang palabas ng bahay dahil baka malamig. Baka mahamugan tayo. Meaning to say, parang bigla tayo nagpo-post. Maganda rin mag-post once in a while. You know why? Pag nagpo-post tayo, marami tayong naiisip, marami tayong pinag-aaralan, at nakakabalik tayo sa ating devotion. May time ka, kasi hindi ka makalabas Sulat ka na, sulat kay God. Ganon. Kaya, let us post for a while this evening, and let us savor the best from God. Post for the best from God. Let me read to you, mga kapatid, yung pong 2 Samuel chapter 7, 1-3, para po sa unang punto, post to unite. When the Lord had brought peace to the land, and King David was settled in his palace, David summoned Nathan, the prophet. Look, David said, here I am, living in this beautiful
cedar palace. But the ark of God is out there in a tent. Sa mga panahon na ito, mga kapatid, si David, nagdaan na siya doon sa kanyang pagiging pastol, kinakalaban niya yung pinagtatanggol niya yung kanyang pastolan, yung kanyang mga tupa, laban sa mga mababangis na hayop sa kagubatan. Tapos na rin yung kanyang pagpapagsak kay Goliath. Tapos na rin, kapatid, yung kanyang mga persecution na naranasan kay Saul. This time, he is already sitting. Tapos na yung mga gera-gera niya. He is already sitting inside, mga kapatid, ng kanyang palasyo, panatag, payapa, sa isang pamaya, walang gumagambala, and living in a palace made of aromatic, very strong wood of cedar tree. Ano po ba gaano kahalaga yung cedar noong unang panahon? Yung cedar tree. Bakit tinawag ko na aromatic? Kasi po ang puno ng cedar ang pinaka mabango sa mga puno. Kaya yung mga may kotse, naghahanap kayo ng pabango sa inyong car, hanapin nyo yung cedar na flavor. Masarap pong amoy niyan, mga kapatid. And in the ancient world, this is the only tree na napakalakas, napakatibay because it is being used as biga. Pambiga nila ito saan? Sa mga buildings, sa mga palasyo, sa mga templo. Ito yung nandun sa taas pambiga. Parang, hindi bumagsak. That's how strong and how aromatic this tree is, this wood is. And as of the moment, there are only 400 cedar trees that can be found in Lebanon. Nandun po siya sa Cedar Mountains, mga kapatid. And David, being blessed by God, is the very first Israelite to be able to import the cedar woods for him to build his own palace. Mahal na mahal talaga ng Panginoon, no? Kaunang-unahan nag-importa. Ngayon, eto na ngayon. Nakaupo siya, sabi niya, he called on Nathan. Nathan! Nathan! Mekeni. Nathan, alika rito. Alam niyo po, si Nathan, ito yung kauna-unahang pagkakataon na sa Bible nabanggit. Yung propetang si Nathan sa pag-uusap na ito. This is the first time that Nathan was mentioned. Nathan, sabi niya, nakikita mo, nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay nasa tolda lamang. Oh, merong gustong i-insinuate. Si David, nasa tolda lang ang kaba ng tipan. Mantalang ako dito nakaupo sa napakamabangong palasyong gawa sa cedar. Ano ba ang papel ng propeta nga pala? Have you ever encountered with that? Ano ang papel ng isang propeta nung Bible times? Ang propeta, mga kapatid, sinisiguro ng Panginoon na sa bawat hari na uupo, mayroong propeta. God made certain that a prophet was living during the reign of each king. Why? Because the prophet's main tasks were to urge the people to follow God. Dito po, kayo sa akin, tuturuan ko kayo, sino ang Diyos. Yun ang trabaho niya. And these are the things that you need to follow. And to communicate with God's law, and to communicate God's law. Ito po ang kanyang kautusan, ito po ang kanyang mga batas. Kaya, bayan ng Diyos, sundin natin ang Panginoon. Ganun siya. Yun ang propeta. At ito ang pinakamahalaga sa propeta. Ito na. Siya po ay binigyan ng karapatan na kausapin ng hari sapagkat sa kanya pinadadaloy ang vision ni God para sabihin niya sa hari kung anong dapat gawin ng hari. But then, the irony of this,
And the Bible stories, many king rejects their prophets. Nire-reject nila yung mga prophet nila. But God says, anyway, I have given my people the opportunity to hear my words. Basta importante may pinadala akong propeta. Now, Nathan, nakita mo bang nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang? Tanong. Sa pinulan ni David, ano ba ang nais ni David mangyari? Anong nasa likod ng kanyang pagtatanong kay Nathan? Ang sagot, batid ni Yahweh ang nasa puso ni David. Nathan! Nandun siya! Ang kaban sa tolda! Ang gusto kasi po ni David, yung heart and desire niya, ilipat ang Ark of the Covenant mula sa toldang tahanan at magpapagawa rin siya ng cedar home palace para sa Ark of the Covenant. Okay? At ano ang naging sagot ni Nathan? My King David, aking hari, sabi niya, go ahead. Tingnan na, siya yung advisor siya yung prophet. Go ahead, my king, and do what is in your mind. For the Lord is with you, my king. The Lord is with you. Siguro, tantuwa pa siya. The Lord is with you, my king. Tuloy niyo lang po ang plano niyo. Ang agarang pagsang-ayon ni Nathan, my brothers and sisters, ay tanda lamang, quote and unquote, ng kanyang pagkilala sa tinatawag na anointed king. No choice, kumbaga, anointed yan Kailangan ko sumunod. Ang anointing na ito kay David, ang naging dahilan upang lubusan, ipagkatiwala ni Nathan kay Haring David, yung hangarin ni David, na yung pong arko ay mailipat sa tahanang Sedro, ang kaban ng tipan. Question. Did Nathan had the right decision? Tama po ba ang payo ni Nathan kay David? Ang tanong ngayon, yung ba talaga ang gustong mangyari ng Diyos? Nathan, God impresses me that this Ark of the Covenant is to be inside a temple cellar, a cellar temple. Ngayon mga kapatid, ang sagot kaya ng banal na kasulatan, ano? Punta tayo sa 2 Samuel 7, chapter 7, 5-7. Kumatok ang Diyos sa puso ni Nathan. Nathan, iba na tumatawag, hindi na si David. Go and tell my servant David, this is what the Lord says. Are you the one who will build a temple to live in? Ikaw ba ang gagawa nun? Ikaw ba ang pinapagawa ko nun? I have never lived in a temple, remember? From the day I brought the Israelites out of Egypt until now, my home has always been a tent. Moving from one place to another place to another place. And I have never complained to Israel's leaders, the shepherds of my people of Israel. I have never asked them, why haven't you built me a beautiful cedar temple? No, I did not ask them. Tell David about that. I never asked them. Tell David. So ang sagot sa mga tanong, na tama bang ginawa ni Nathan sa advice niya? Medyo sumalikwad siya. Mali ang pagsang-ayon ni Nathan sa kanyang haring David. Hindi muna siya nagkonsulta bago siya nagsalita o nag-react. And David's request naman is good. The intention is good and noble. It's holy. But God said, no. God said, no, do not touch. Somebody else will do that for me. Then, ano ba kasi ang gusto ng Diyos na gawin ni David? Anong gusto niya? Ang gusto ng Panginoon, ito, nasusulat naman po sa 2 Samuel chapter 7, verse 8. Now go and say to my servant David, of this is what the Lord Almighty says. David, I choose you to lead my people of Israel.
That's what God's want. Just lead my people. When you were just a shepherd boy tending your sheep out in the pasture, I had been with you wherever you have gone. And I have destroyed all your enemies. Now I will make you famous throughout the earth. And I have provided a permanent homeland for my people of Israel. A secured place where they will never be disturbed. It's true, it happened. It is happening at that very moment. Walang kumakanti sa kanila. It will be their own land where wicked nations won't oppress them as they did in the past. Why? Because David is following the order of God. Lead my people, protect my people. That is what God wants. Just lead my people and protect my people. Do not touch the Ark of the Covenant. It's very simple. Have you ever prayed? Did you try praying? Have you prayed with good intentions? Of course, every one of us prays with good intention because we are all disciples here. We are all Christians. So we don't pray for the destruction of anybody. Have you ever prayed with good intention? Only to have God says, Jojo, no. Tita Merly, no. Pastor Ador, no. Yung ganun, no? Ang ganda ng plano mo para sa Panginoon, pero sabi niya, no. This is God's way of directing each one of us to a greater purpose of life. Hindi ko sinabi niya, no, gusto kanya mapahamak. No. God has something beautiful for David. God has something beautiful. And in the right time, the turn of His promise will come true. Accepting, brothers and sisters, accepting God's no requires a great faith. Yung pagtanggap ng pagtanggi ng Panginoon sa gusto mo, it requires great faith. Great faith yan. As carrying out as well the said yes. Kung gaano ka fired up sa yes, matuto ka rin tumanggap sa no. Because that's life. God answers yes, no, wait ka lang. 3. God says yes, no, sandali lang, wait lang. Maghintay ka. Mga kapatid, this is the challenge for us to pose. We're able to unite ourselves. No matter how engrossed we are in our lives, or the things we do for the Lord, let us pose once in a while. To unite ourselves to the voice of God. We need to listen to the voice of God. Baka mamaya, we are too fast in talking. I talk fast. Minsan, kinakalabit din ako. Pastor, dahan-dahan lang. Sometimes we think fast. I think fast. Especially most when I am, at the zealous moment of my life, pag talagang ganadong-ganado na, ang dami nang dumarating na idea. But do you think I can hear God with that kind of idea, with that kind of attitude? No. Sometimes you need to stop talking. And listen to the voice of God. Mga kapatid, although God turned down David's requests, God promised to continue the house of David forever. Sabi niya, David, do not touch, but I promise you, your household will continue. Pinaramis yan. David's earthly dynasty ended for 4 centuries later. 4 centuries, nagtapos yun. But, the big but, hanggang ngayon, yung pangako ng Panginoon ni Yahweh kay David, nararanasan natin ngayon. You know why? This is the promise. Jesus Christ. Jesus Christ is a direct descendant of David. That is the penultimate, ultimate fulfillment of the promise of God to David. Don't worry, from your clan will come the Savior of the world. See, stop, look, and shut your mouth, just listen. And you will see, you will hear the voice of God. My brothers and sisters, it's so nice to pose and unite to the Word of God. Let's go to point number 2. Point number 2.
Let us aspire to be joined together. Let us aspire to be joined together. Ephesians 2, 19-21 of the epistles of Paul. Sabi niya sa Ephesians 2, 19-21, sa makatuwid, sasalita si Pablo sa mga hintil, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan, citizens together ng mga hinirang ng Diyos. At kabilang sa kanyang sambahayan, kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ninyo, the cornerstone, is Jesus Christ. At sa pamamagitan niya, ni Kristo, nagkaugnay-ugnay, ang magkakalayo, nagkasama-sama ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil sa inyong pakikiisa, in union with Christ, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. And if you will observe, meron po akong English translation ng mga salitang together. That came from the Good News Bible Translation. Sa 3 talata, ang salitang together ay 3 beses din binanggit. 3 talata na, 3 beses binanggit, may +1 pa. Ano yun? Union. Ano ba ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Paulit-ulit na binabanggit yung salitang citizens together, join together, build together. Citizens together, join together, build together. At yung panghuli pa dito isa pa, in union, so we will be together, in union with Jesus Christ. God, my brothers and sisters, objective, goal, is He is wanting His creation in us to live in harmony with our fellow men. Gusto ng Panginoon na mamuhay tayo ng payapa in harmony with our fellow men. Ang layunin ng Panginoong Jesus ay magkaroon ng pagkakaisa ang ating pagiging magkaibigan, ang ating pagiging magbarkada, ang ating pagiging cell group, ang ating pagiging discipling group, ang ating pagiging choir, ang ating pagiging iglesia. Pero huwag natin kalimutan, ang ating pagiging isang pamilya. Because the first ministry is the family. That is what God wants. Gusto niyang magkaisa ang ating bansa, ang ating iglesia. God will be glorified as we aspire for our family, for our church, for our nation, to be joined together in union with Christ, our Lord and our Savior. My brothers and sisters, we are citizens of God's kingdom and members of God's household. That's a big privilege and opportunity to be a member of God's kingdom and household. But of course, there's a challenge again. May hamon sa atin lahat. And this is the challenge. Let us be joined together by the power of the Holy Spirit. And let harmony be within our respective homes and families. So if you want to disciple first your family. If you want to be a disciple your katulong. You want to be a disciple your driver. You want to be a disciple the member of the household of the whole tent, just like what Abraham did. Walang pwedeng humiwalay. Kailangan sama-sama tayo sa isang sinasampalatayanan. Is it easy? Yes, it is easier said than done. Because my father accepted Jesus only at the age of 70 when every one of us is already Christians, are already Christians. Hindi po ganun kadali. You will incur persecutions from your very own family, from your very own barkada, from your very own circle of influence. You know why? Because you are a different person when you are a disciple. The old has gone, the new has come. You're a very different person because God's light is shining on you. They couldn't believe because you are the most inequipped person and now you are talking to them
that you need to be with God so that you can feel the power of God, that's easier said than done. But if you have faith in God, do not get worried. Why? God will provide. God will make a way. God will make a way where there seems no other way. Di po ba? Amen po ba? Thank you. Ngayon, punta tayo sa point number 3. Alam na natin na we need to pose to unite. We need to, get together. Sabi niya, aspire to be joined together. Ito po yung pangatlo doon sa mga talatang binasa natin magmula po sa Lumang Tipan, sa Epistola, at hanggang doon po sa Ebanghelyo. Ngayon po papunta na tayo sa Ebanghelyo. Mark 6:34, this is what is written. Yung nilagay ko lang po dyan, Mark 6:34. Pero babasahin ko mula sa 30, dadadahan-dahanin ko lang para maintindihan po natin. Ito po nakasabi sa Marcos 6:30 hanggang 34. The apostles returned to Jesus from their ministry. 2. Ibig sabihin, nagpahayo na si Jesus. Sige na, manggamot na kayo, mangaral na kayo, magpalayas na kayo ng dyablo. Sige na, magpakain na kayo, extend your hand na. Because I said you go. Ito na. The apostles returned to Jesus from their ministry tour and told him all they had done and what they had taught. Alam mo bang pinakamasarap sa isang alagad? Yung kahit hindi mo pa kaya, ipapahayo ka, sasabihin ng discipler mo, go and make disciple of all nations. What? Me? I will make disciple of all nations? Hindi ba naman ako trained? Hindi ba naman ako nag-aaral? Kakapasok pa lang alam ko. But these simple people, these fishermen, were sent out. And then when they went back to Jesus, they got lots of good stories to Jesus. Grabe, ang ganda na nangyari sa amin. There's joy in their face doing the ministry. May binanggit ako, disciple ministry. Discipleship is not ministry. Ministry is not discipleship. Discipleship, ministry is there, present, to be created and formed by man. Discipleship is a command of God. It is not an option. It is a command, a mandate to make disciples. Why does God said make disciples? Because there are lots of ministries that we need to put into. Lagyan natin ng mga disciple so that all the ministries will move. Ngayon mga kapatid, ito nangyari. Nakita niya pagod na pagod yung kanyang mga alagad. Mahabagi ng Diyos. Alam niya, pagpagod ka na. Kasi kahit makina, napapagod. Nagagasgas din. Kahit yung pangkayod ng nyug, nagagasgas din yan. Kailangan magpahinga. You need to have a rest. Because there's a beautiful day ahead. And so Jesus says, my friends, the workers, let's get away from the crowds. Kasi daming tao na naman. Let's get away from the crowd. Alam ka naman sabihin, Peter, let's get away from the crowd. Hindi niya gagawin yun. Kung ako'y gagawa ng pelikula, ang sasabihin ko ganito, ako ang director. Peter, tell them, let's get out of the crowd. Come on. They're all going towards the Galilean seashore. And they took a boat and silently, para akong si Richard Gomez, The Bench. Dahan-dahan silang lumalayo sa pangpang, papunta sa kabilang ibayo. Siyempre, merong lagas-las yun. But there are people who is wanting to see Jesus. Hey, si Jesus, yung mga kasama na pupunta doon sa kabilang ibayo. Oo nga. Baka doon siya manggagamot. Baka doon siya magpapakita ng himala. Hindi na dito sa bayan natin o sa lugar natin, doon naman. Sa kabila lang naman yun eh. Ikot tayo. Oo, may
Umiikot yung maraming tao. Hindi pa nakakarating si Jesus, puno na yung tao doon sa kabilang ibayo. Grabe, no? Yung karanasan ng mga, ibig sabihin, walang pahinga. Pagod na nga sa kakasagwan, eh. May mga magsagwan kaya, nagsasagwan sila kahit pa paano. Di napagod pa lalo, dahil yung buong lakas nila, eh. Tapos, siyempre, alalay pa yun. Di meron pa yung tension yun. Baka makita tayo. Baka makinig tayo, dahan-dahan. Yung pala, pagdating nila, nandun na sila. See? Yan ang ibig sabihin ito, mga kapatid. Ganito nangyari. They left by boat for a quieter spot, but many people saw them leaving. And people from many towns, take note, many towns, hindi lang bayan, maraming bayan, ran ahead, tumakbong mabilis, along the shore and met Jesus as they landed on the shore. Jesus! Nandito kami, Jesus! Ay! Siguro, nandun yung mga bata, si Jesus, mga kasama niya. They're all excited. Pagbaba ni Jesus, ano kaya reaction niya? Ayun na. Nandun na. A vast crowd was there as he stepped from the boat. And he had compassion. Wow! Imbes na sabi, ang iingay mo kasi magsangguan. Bulungan kasi nabulungan. Imbes na manisi siya, nakita niya maraming tao. And Jesus had mercy. Nahabag, na-move yung heart ni Jesus. Sapagkat nakakita siya ng maraming tao na ang feeling niya, ito ay mga tupa na walang pastol. Karoon po yun, mga kapatid. So, Jesus knows how to understand the many people's needs. Yan ang maganda sa isang nagtuturo sa atin ng discipleship. Alam niya ang need ng tao. Instead of, warring with each other, there is a need. Why go on small talks here when there's a big world waiting for miracles, waiting to be discipled, waiting and waiting and waiting for a long, long time that there will be salvation in their lives, that their families will be liberated. Take note, hindi lang tayo dapat maliberate. Also our family. Pagkatapos ng family, our clan. Then our nation. Ngayon mga kapatid, nahabag ang Panginoon. Napakarami sumunod, nagsadya upang siya'y masilayan. Tulad niya sila ng mga tupang walang pastol. Kung walang pastol, ang mga tupa ay nasa panganib ang buhay. Take note of that. We must remember that Jesus taught first His people before He left us. Anong ginawa niya, mga kapatid? Sabi niya ganito. Total, nandyan naman kayo. Hali kayo sa akin. At umupo si Jesus, pause for a while. And while he was sitting, Jesus taught him many things in life. Jesus did not perform miracles at that point. The people are looking for miracles, but it is the other way around that happened. Jesus told them many stories about life, on how to go to life, about the laws of God, about the grace of God. You know why? What's the first calling? Jesus wanted us to be with Him. Ang gusto lang ng Panginoon, simple lang, makasama natin siya. Ngayon, bukas, magpakailanman. Amen? Yun lang po kasimple. Walang masyadong marami pang mga paliwanag. Jesus lang ang objective niya, magkaroon tayo ng panahon sa Kanya. At siya naman naghihintay lang. Ang gusto niya, para kang si Maria. Umupo ka sa tabi niya, makinig ka sa akin. Before He sent out His disciples, tinuruan niya lahat yan. Dinisciple niya. Binigyan niya ng mga rudiments ng discipleship. And then He says, go and make disciples of all nations bago siya umakyat sa langit. This is the challenge, mga kapatid. This is the challenge. Joshua 1:8. Modesty aside, wag po sana kayong magagalit sa akin. Ibabalik lang ako sa alaala ng Taytay. 5 years ago, I think I spoke here already. 2 years after, I spoke again already. And my favorite line is Joshua 1:8. Sabi ko, pagbalik ko, sana po, Lord, pagbalik ko sa Taytay, pag ako na po ay kasama ng mga pastor nila, sana po itong mangyari.
wala na pong Bible sa pews. That was a prayer. And I didn't announce it here. Sabi ko, gusto ko makita ko po mga taga-Taytay, lahat tao. Pag sinabi ko, itaas ninyo ang inyong mga personal Bibles, itataas mo, iwawagay-way mo. Eh, may nadagdag pa. Ano yun? Itaas mo na rin ang journal mo. Dahil ikaw ay nagka-quiet time na. Amen! Hallelujah! Magsisigawan tayong gano'n. Ang saya-saya. Mag-aalab ang Taytay UMC. Why? Because the joy of communicating with God daily is present. Joshua 1:8, sabi ni Yahweh, do not let this book of law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that we will be very careful in everything written in this. You know, when we are careful, our life also, we're also careful to commit sin, mistakes, and what will gonna happen? Lesser mistakes. Ano sasabihin ng Panginoon? And I will make you prosperous and successful in life. 98 years, 2014, 100. We are 3,000 at present. Let's devote our time. Let's talk to Jesus. Anong malay niyo po? By the year 2014, 100 years, centennial natin. Baka hindi lang tayo 3,000. Baka 10,000 pa tayo. Sipin mo, 3,000 yun, maghahayo, 3 times 3 na lang. O di 3 times 3,000. Ilan na yun? 900 po yun. 9,000 po yun. 3 na lang ang dadalhin. Nakaluluwa, araw-araw na nandito yung mga tao. Nagdadala lagi ng bago rito. At pagkatapos kong mag-preach, sasabihin ko, okay, luminya po kayo dito. Sabi namin ni Pastor, dumating na po sa bahagi ng buhay niyo spiritual. Natiyak yung salaan kayo po, saka mamatay kayo ngayon. Alam niyo bang makasalanan kayo? 2 minutes evangelism during the service, this church will be fully filled up. Baka mangailangan pa tayo ng isa pang service doon. 2 doon, 3 rito. Amen? Wala ba kayong mga kamay para sa Panginoon? That is a vision, my friend. There's still no exchange for evangelism when you want to invite people. Ano sinabi ko po nung bago ako tumayo dito, last yung unang tayo ko dito, sabi ko, dalhin niyo po ako sa mga kalsada. I want to be brought to the streets of Taytay. Block by block, sitio by sitio. Kasama natin ang praise team. Let's have a 2-hour evangelistic crusade. At andyan ang ating evangelism na nagasagawa. Ang daming magpa-follow up. Kasi yung po doon sa stage, yung po sa altar, yun ano lang po yun, 30 minutes lang yun. Pagkatapos papasok yung group, 5 batch na po tayo ngayon. Ang daming magpa-follow up. Ang ganda po kasing sinasabi ni Pastor, ito po yun, ang ganda. At pagkatapos iimbitahan na natin sila, pumunta rito, papasok na po yung disciples. I am challenging you, brothers and sisters. And God is challenging us. This is the answer to meet the 10,000 people for the 100 years of Taytay. Let's be discipled by God. Let's be discipled by the Word of God. Maniwala kayo sa hindi, we will be very careful in everything that will come out from our mouth, that we will do in actions and everything, because this body alone is already a manifestation that God lives in you, in me, in each and one of us. Mga kapatid, let us be vigilant in teaching the disciples about the Word of God. Ang daming open cell, ano? Daming open cell ngayon. Gusto ko lang pong sabihin na mayroon po dito yung tatawag na ALS, yung Alternative Learning System. Mga 100 po yata sila dito linggo-linggo. Tinuruan namin sila 4 weeks ago about SMAP. Tinuruan namin sila. Ang requirement po para ma-moving up day, kailangan meron ka notebook, pakita mo sa akin. Check upin ko. Nagpataas ako ng mga kamay, kukunti lang mga nagtaas ng kamay. Nagtanong ako, ano ba problema nyo? Gusto ko naman, wala kaming Bible eh. Ayun, may kulang yung pastor. Nagturo ka, wala ka naman palang equipment na binigay sa walang armas. Yung palang Bible nila, wala. Teka muna, ano ba tayo? Timothy? Okay, ganito ang gawin natin. Tawag ako sa mga pamunuan ng ating simbahan. Meron po ako dito ng 50 hanggang 70 ang mga kasama. Pagtanong ng pastor, baka pwede na po tayo magbigay ng mga Biblia. Kaya mapapansin nyo, kumonti yung Biblia nyo sa harapan nyo. Why? Taytay United Methodist Church distributing all the old Bibles of the church
so that the poor people, the urban poor, will be able to have their own Bible, personal Bible. Wala po ba kayong mga kamay para sa Panginoon? Woo! Ayan. And sa darating po na Huwebes, pupunta sila dito kasama mga nanay nila. Loved one nila, magdadala sila isa, 90 sila eh. So 90 times 2, that is 180. Yung pong mga kabataan na yun po, papataas namin yung kanilang mga, sabi kasi ni Pastor Ronald, tuturuan din daw niya talaga. Para pag sinabi natin, moving update ha! O, sana yung mga personal Bible, woo! Nasaan na yung mga journal, woo! Pagkatapos, mga anak, tapos na, graduate na kayo, makita kayo sa taas at meron kayo cell group, yung mga nanay po nila, Kuya Ado, ang iiin natin. Maiiwan dito yun. Let's pray that yun ang gusto ni Lord. At yun ang mangyari. This is just an invitation to them. It's not compulsory. Okay? So, yun po, ang ating challenge. Let's be vigilant. Let's go to number 4. Okay? Save the suffering world. Mga kapatid, ito nakasulat sa Mark 6:56. Wherever he went, in villages and cities, and out of the farms, they laid the sick in the market plazas and street. Matindi to. Matindi na yung pagkilala nila kay Jesus. Kapag daw po, saan man siya magpunta, lunsod man o mga kanayunan, ang mga plaza, ang mga palengke, punong-puno ng mga may sakit. Gaano kaya katindi ang ginawa nila Jesus para lang pagalingin ang mga may sakit? In Jesus' name, gumaling ka. Sa pangalan ni Jesus, gumaling ka. Ilan kayang patong ng kamay yun? Ilan kaya katagal yun? That's how thriving is the ministry of Jesus at the time. People, all the sick were lined up already and they're waiting for the miracle of God, signs and wonders of God. Ito nangyari, mga kapatid. The sick begged. Take note, ha? The sick begged. Nagmamalimos, nagmamakaawa, to let them touch the fringe, the tip of Jesus' cloth. Paano nila lalaman na mahipo mo lang yung dulo ng damit, gagaling ka? Do you still remember the bleeding woman? Mahipo mo lang, Jesus, ang dulo na yung damit, gagaling ako. And she was bleeding for 12 years, at gumagapang siya, at nung nahawakan niya, total and complete healing ang nangyari sa bahay. And they heard the story. That's the reason why nakikiusap sila, Jesus, kung aalis ka na, pahawak naman po ng dulo ng laylayan ng damit mo para gumaling kami. Tanong, gumaling nga ba? Ano sabi ni Jesus? Your faith has healed you. Ang sabi sa Biblia, lahat sila gumaling. Wala po ba kayo mga kamay, mga kapatid? Oh! The awesome power of Jesus. Hindi na kailangan itaas ni Jesus yung kamay niya. Hawakan mo lang. By mere faith. By mere faith, touch the Bible. The Word of God. And you will see how God will liberate your family from poverty, from sickness, and uncertainties. Hawakan mo lang. Your faith will heal you. Your faith will unite your families. Your faith will change your lives. Our lives. Our family. Our church. Our nation. Last, mga kapatid. Expect that when God speaks, things happen. Nakakatakot na may papagawin mo sa akin, Pastor. Pag-i-street tayo, kung saan tayo makakarating. Tapos yung evangelism team, umiato sila. Ay, grabe ko, Pastor. Ibang klase ang hamon na yan, ah. No. God said, go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Teach them everything that I have commanded you. Don't worry, because I will be with you till the end of times. I will be with you till the end of days. Ay, ano kinakatakot mo mag-disciple? Eh, kasama mo pala siya. Mula nung nag-disciple ka, hanggang sa end of days, kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako natatakot. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Yeah. Kapatid, ang sarap ano? Ano sabi niya, kapatid? It is the same with my word. Pareho din yan ang salita ko.
I send it out. Inuusal ko yan, sabi ni Yahweh. And it always produces fruit. Nagkakaroon ng bunga yan. It will accomplish all I want it to. Hindi po pwedeng magsalita ang Panginoon ng walang mangyayari. Kung anong sinabi niyo mangyayari, yun ang mangyayari. And it will prosper everywhere I send it. And Jesus sent the Bible to Taytay, to your household, to your families. Touch it. Hold it. Wherever you go, do not leave it. Mag-struggle ka pag nakakalimutan mo sa bahay mo ang Bible mo. Why? This is the Word of God. Manny Pacquiao says, this is the manual of life. And why are we leaving our Bibles? Alam mo mga batid, exads to. Ang mga disciples daw, exads eh. Pag nakakanas na. Alam mo, natutulan, may mga evangelism kami nung araw ng mga kasamahan ko, yung evangelistic crusade. Ako yung evangelist. Komportable ako. Abay, malapit na kami doon sa pupuntahan namin. Sabi ko kay Kuya Mario, balik tayo. Hatid mo na yung mga bata. Bakit, Pastor, huwag ka maingay? Bakit nga, Pastor? Tayo ko yung Bible ko, pagagalitan ko ng mga bata. Kasi lahat sila may Bible. Pagpisa ko, taas yung mga Bible nyo! Di ba, Pastor? Di ba, Pastor Adol? Nagpunta ka, no? Ang mga Bible nila, kataas na gano'n. Pag pinataas mo, ito nangyari. Bumalik kami, kapatid. Naiiyak-iyak ako. Kasi, this is my life. I am a pastor. This is my life. I am a disciple. And this Bible was a gift for me in 2007, who is the lay leader of Cainta United Methodist Church. Puno na po ng sulat to, nagkakagutay-gutay na rin po. And I love this gift. Now that person, my brother taught me, is already in heaven. Thank you, brother. I have your Bible. This is his personal Bible, binigay po niya sa akin bago ako pumasok sa seminaryo. Mga kapatid, God speaks to the Bible. It will happen. What's the challenge for all of us, mga kapatid? For the faithful, it is to believe and see. Note, for the faithful, it is to believe and see. Not to see is to believe. Mali yung to see is to believe. To believe is to see. I can see 10,000 coming to this church. I will believe because I will see. Wala po ba kayong mga kamay para sa Panginoon? Pastor, hindi mo naman. Di bale, sabi naman ng Panginoon, kahit kasing liit lang, kasing liit ang butil ng mustasa, ang pananampalataya, pwedeng pagalawin ang mundo. I will believe in that. Because hindi naman po nakakamatay ang paniniwala kong yun. Na gusto kong magkaroon ng 10,000 kasama ko dito sa Taytay. As evangelize, as disciple. Mga kapatid, then disciples, I invite you to believe, to be able to see. To end and to wrap up everything that we had tonight, thank you so much for staying. Alam ko medyo mahaba kasi binagalang ko po. Kasi mayroon po nagsabi sa akin, Pastor, ang bilis mo kanina. Hindi namin mahabol po sa journaling. Kasi nagjo-journal pala sila ng mga preaching. Kaya sensya na po kaya parang tumagal. Kasi binagalang ko talaga. Kasi bilis ko talaga magsalita eh. E na-disciple ako kanina. Kahit mahaba, anak, bagalan mo nang maisulat namin. And I hope you were able to write down. You can be able to share that to your families and to your friends. Thank you so much to all my disciples. Mga kapatid, ito po yung pwede niyo pang gamitin pag nag-quiet time kayo mamaya, o bukas, at sa mga Bible studies niyo. Ang ating pong mensahe ay nakapaloob sa salitang pose. Ayan po yun. Letter P. Pose to unite. 2 Samuel chapter 7, verse 1-3. Letter A. Aspire to be joined together. Ephesians 2, verse 19, 21. You understand the needs of the multitude. Mark 6:34. S, save the suffering world. Mark 7:56. It's about to extend a hand, help. Letter E, expect that when God speaks, things happen. Isaiah 55:11. My brothers and sisters, thank you so much kasi alam ko po,
matutupad ang mga pangarap niyo sa buhay kapag kayo po, O Lord God, di ba? God, pag tayong lahat ay naging Bible-based, naging lifestyle ang ating discipleship. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, all glory to God. Amen. Noon sa mabiyayang mensahe ng buhay at ngayon po ay ating makikita, masasaksihan ang ating pong mga Sunday Schoolers bilang pagtugon sa Sunday School promotion. At ito pong ating mga kabataang ito ay ating ilapit sa Panginoon sapagkat sila po ay magiging bahagi ng ating pong iglesia, mga leader ng ating pong lipunan. Dr. Aileen. Good evening po. Inaanyayahan ko po ang mga kabataan, lalo na po ang mga magulang na dalhin po natin ang mga anak natin sa Sunday School. Ito po ay open sa mga toddlers, preschool, elementary and high school. Kumpleto po ang mga materials natin sa Sunday School. Ngayon po, bibigyan po sila ng envelope. Ina-advise lang po namin na ipadala nyo po sa mga anak nyo every Sunday yung envelope dahil ito po ay lagayan ng mga art materials nila. Andito po yung ating mga kabataan, tsaka po yung mga teachers.
Parang bang sarap maging bata. Bilang pagtugon, mga kapatid, narito po ang sinasabi ng banal na aklat. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Atin pong ipagkaloob ang ating mga ikapu, pag-ibig, pangako at pasasalamat. Bless thou the gifts our hands have brought. Bless thou the work our hearts have planned. Ours is the faith, the will, the thought. The rest, O God, is in thy hand. Pagpalain mo po, Diyos, ang mga kaloob na ito, mga ikapu, pangako, pasasalamat. Dalangin namin, O Diyos, ang inyong pagbasbas at pagtanggap po nito, at upang maging kabahagi ng mga gawaing magpapalawig at magpapaunlad ng pananampalataya ng inyong mga anak, at lalong magpapatingkad ng inyong pangalan, pag-ibig at pagliligtas sa buhay po ng maraming tao. Panginoon, inyong ibalik sa inyong mga anak ang siksik, liglig at nag-uumapaw na biyaya, kagalakan sa kanilang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. For the Son of thy love, for the Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, thine the glory, hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory, revive us again. We praise thee, O God, for the Spirit of light, who has shown us our Savior and scattered our night. Hallelujah, thine the glory, hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory, revive us again. All glory and praise to the Lamb that was slain, who has borne all our sins and has cleansed every stain. Hallelujah, thine the glory, hallelujah, amen. Hallelujah, thine
the glory, revive us again. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat pinagpala niyo po ang bawat isa po sa amin. Salamat po sa makasaysayang kabanantipan na kung saan, O Diyos, ay nagpapahayag po ito ng inyong kadakilaan, kapangyarihan, at ang inyong presensya na mula sa inyong bansang pinili, ang bansang Israel, ay inyong hinango mula sa kasadlakan, mula sa pagkakaalipin, ay inyo pong ipinagkaloob sa kanila ang marangyang buhay sa lupang pangako sa panahon ni Haring David at maging sa pagdating ng dakilang tagapagligtas, O Panginoong Yesus, mas lalo po ninyong pinagyabong ang buhay at mas lalo po ninyong pinatingkad ang pananampalataya na kung saan kami na mga hentil ay napabilang sa inyong dakilang pangako at kami ay nagiging kabahagi ng inyong paghahari at ng inyong pagpapala. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng inyong salita. Kahit dahil dito ang mabuting balita na aming narinig, Lord, we will pause for the best of you, O God. And we expect, O Lord, na sa magitan ng ganitong mensahe ay lalo naming matutunan ang inyong banal na salita. At upang kami ay lalong lumalim sa pananampalataya, lalo kaming lumakas, at lalo kaming magpailalim sa inyong kapangyarihan, at kami ay patuloy na lumakad ayon sa iyong banal na kalooban bilang mga disipulo po ninyo, Panginoong Jesucristo. At kami, O Diyos, ay hahayo upang maging kaisa ng kalangitan na mabago at magbalik loob sa inyo ang buong sangkatauhan, O Panginoon Diyos. Narito rin po kami. Masdan niyo po ang inyong mga anak sa kanilang mga inilalapit, sa kanilang mga kahilingan. Masdan mo po ang kanilang mga puso. Damahin mo po, O Diyos, ang kanilang mga kahirapan. Sino mang may sakit, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoong Yesus, inaangkin po namin ang kagalingan. Gayon din sa mga nanghihina, Panginoon, palakasin niyo po siya. Sa mga kabataang dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang pag-aaral, tulungan mo sila, Panginoon. At sa bawat pamilya, Panginoon, na mayroong mabibigat na dalahin, na wala ng hanap buhay, kabiguan, problema, Panginoon, samahan mo po sila. At alam po namin sa magitan ng pagtitiwala sa inyong banal na salita, di niyo po sila iiwan, Panginoon, ni pababayaan man. At ang pangangailangan, O Lord, ay alam po namin, ipagkakalob mo po ito sa bawat isa po sa amin. Maging ang aming minamahal na iglesia, ang Taytay United Methodist Church, sa tungkulin na iniyata mo po sa balikat ng iglesyang ito, patuloy po kaming hahayo. Pagpalaan niyo po ang lahat ng mga nagsasanay sa evangelism explosion. Lahat po ng mga napabilang sa Bible study group, prayer group, cell group, at marami pang iba. Naway gamitin mo po ito, Diyos, upang maraming mga kaluluwa ang mapalapit sa inyong paanan. Maraming pangalan ang matala sa aklat ng buhay at maging kaisa, Panginoon, ng iglesyang ito. Tungo doon sa inyong inihanda na may kapayapaan at kagalakan, walang hanggang kaligayahan ng buhay, buhay na walang hanggan, Panginoon Diyos. Maging ang aming minamahal na bansang Pilipinas, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming Pangulo, ang kanyang mga kasama, ang kanyang mga ehekutibo, Panginoon,
ang bumubuo po ng Supreme Court, ang Kongreso, ang Senado, maging ang bawat punong lalawigan at ang mga alkalde sa bawat bayan. Dalangin po namin ang aming Mayor, Jory Gacula, ang kanyang mga kasama, Panginoon, ang sangguniang bayan at ang bawat maliliit sa mababang pamamahala. Panginoon, samahan mo po sila. Lahat ng programa at proyekto ay tunay na makapagdudulot ng pag-angat ng buhay ng bawat Pilipino. Lalo na po sa hanay ng mga mahihirap, Panginoon. Gayon din ang aming mga kababayang nagtitiis ng init at sobrang lamig sa ibayong dagat, Panginoon. Suklian mo po ang kanilang mga pagpapagal ng ibayong tagumpay at magandang kinabukasan para po sa kanilang mga mahal sa buhay. And Lord, ingatan mo po sila. Ilayo sa iba't ibang kapahamakan at sa makaramdamang nagwawasak ng buhay. At nawa ang buong daigdig, O Diyos, sa magitan ng inyong banal na Espiritu, mangingibabaw, Panginoon, ang inyong katarungan, ang inyong kapayapaan. Sapagkat ang lahat ng ito'y aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. With thy love, may its soul be rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up the light of his countenance upon you and give you a peace which passes all understanding, now and forevermore. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.